Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoo mga hinday. Kaway-kaway. Yan, partner. Sa araw na to, andito po kami sa Palaya Natural Farm, dito sa Tanay, Rizal, sa Barangay Cayabo. At partner, kasama pa rin natin si Sir Jules. Ayan, kaway-kaway tayo, Sir Jules. Ayan. Part 2 na po ng ating video, mga idol. Kung bitin po kayo mamaya, mga idol, panoorin yung part 1 natin, kasama natin si Sir Jules. At ngayong umaga, ngayong hapon na pala, partner, pag-uusapan natin kung ano yung tamang engineering design ng hydroponics. Ayan. Yung kanyang greenhouse, structure. Same time, structure. At kung ano ba, kung sa mainit na lugar, ano ang structure, sa malamig na lugar, alamin natin with Sir Jules. Sir Jules, pwede mo bang maibahagi sa ating tagapanood? So, dito tayo ngayon sa Palaya Natural Farm, kung saan partner natin sila dito. Kinuha nila ako na as a technician at pinagkaloob nila na parang pinagkatiwala nila sa akin yung sistema ng hydroponics. So, I am blessed na ganito kalaki ang project. So, ito pa lang ay umpisa. Nakita niyo yung dragon fruit doon, yung gitna doon, gagawin din ganito. Wow. So, ito yung phase 1. Gano'n po ito kalaki, Sir Jules? Ito yung apat na to is 640 square meter. Tapos yung apat pa doon is nasa 500, mga 30 square meter. So, malaki. Malaki. So, ano ba tamang, kumbaga kung pag nag-start sila, kagaya ito, gusto kasi nila baka na-inspired na din sila no, sa into hydroponics. Ano ba yung tamang sukat na kailangan nilang sundin? Meron ba tayong meron bang dapat na sundin na gano'n? Okay, so as a farmer, you need to consider also your location. Okay. So, kung ikaw ba ay nasa lowland, midland, at saka highland. So, nandito tayo ngayon sa Tanay, medyo highland konti. Pero hindi naman to itong most high na highland katulad sa Baguio. So okay na ganitong structure, mga nasa 2.5 meters to 3 meters yung taas ng roofing natin or yung gutter height. So kapag nasa level tayo ng lowland, medyo mainit doon, tataasan natin yung roofing to avoid stress sa mga halaman natin. So sa mga highland, nakita nyo, ganun lang, yung parang tunnel lang. Sa Baguio, parang tunnel lang, pantakip lang na ulan. Ganun lang. Oo, ganyan lang. Halos malamig. Malamig. So, ang tingin nila sa farmer kasi is parang farming lang. You should know the geographical location. Yan, yung location talagang importante. Midland, highland, tapos lowland. So nakikita yan sa Google. Yan. And mostly, partner, yung mga high elevated, doon talaga expect malamig talaga yun. Malamig. And then mas magkaroon sila ng mas malaking yield talaga, mas mabigat. So nakita mo, lahat naman ng variety ng lettuce pwedeng patubuin, pero hindi mo ma-achieve yung tubo sa highland, dito sa midland, dito sa lowland. Ayun. Malaking difference. Yan. Kaya tandaan nyo po yan, isang pinaka-big factor yan pag nag-start kayo ng planting. Kung ano bang klaseng tanim nyo, itatanim nyo. So dito ngayon, sir, ano ba yung variety meron tayo dito? Puro ba lettuce? Pwede ba tayo makapasok, sir? Oo, pasok na. May mga lettuce lang ba dito, sir? So, ang lettuce dito ay green ice. Yan. Green ice. Green so ice. dalawa, pag pumasok ka dito mga idol, create may another second. So dapat, hindi pa ito tapos, dapat meron tayong dito. Ito yung biosecurity natin. May malaking electric fan dito. I-on natin para mawawagwag yung mga white flies, yung mga may white flies. Oo, kung tapos lalo na pag galing sa ibang farm. Oo, dapat meron din tayong mga ini-spray dito sa katawan. Spray. At the same time, yung tsinelas natin, iwanan natin dito, ibang tsinelas sa loob. So since ngayon, sir, paano? Medyo pa ngayon, pwede pa kasi hindi pa talaga totally strict tayo, di ba? Yes. So ngayon kung fully na tayo, nandun na tayo sa talagang strict na talaga tayo, meron tayong nilalagay diyan na liquid. Tapos magbihis tayo ng gown bago tayo pumasok. So ganun ang idea. Ngayon makapasok pa tayo. Oo. So, dalawang double door pala. Exempted pala tayo. Exempted So tayo. first ang mangyayari, ito ang design talaga sa Ayan. Tumutulo. Seedling. Ayan. So ito, kasama na to sa isang bahay na meron sa Amerika kasi, meron tayong seedlings, meron tayong recovery area, meron tayong grow out. So dito namin pinapatubo yung mga lettuce.
recovery after transplant, tapos grow out na yan doon. Doon na. Yan. Ito yung mga seedlings, oh. Yan, seeds. From seeds yan. Isa-isa talaga. Oo, kasi pelleted yan at saka yung Hindi ba to mas matrabaho, sir? Kasi yung sa'yo doon sa isang area mo. disabog. Disabot, tapos isa-isa na lang. Pinasubok ko yung assistant ko dito, si Sir Arnel, na kung saan siya hiyang. So, ito daw yung hiyang niya, di ba? Kasi mas mabilis itong i-transplant. Kumbaga sa disabog, mabilis itanim, pero mahirap i-transplant. Yes, maraming madadamage. Oo, and then stressful din. Sa root hairs niya. Tsaka mabilis makarecover pag ito. Yun. Kaya gusto niya yung practice na yun. Pero pinasubok ko siya. Oh. Ito sir, ano to? Basil yan, basil. Basil. Yan. Mga pesto, mga sala. So ang setup pala dito, sir, is itong Palaya Natural Farm is mayroon silang restaurant. Ito yung magpuproduce papunta sa restaurant from farm to table. Hindi lang itong dito sa farm nila, meron din silang mga katabi na mga destination area dito, yung mga farm din, campsite. Yan din yung mga kinukuha ng mga campsite, binibenta doon. So ito yung pinagkukunan talaga ng mga tourist spots dito. Halos. Kasi minsan meron sila din. Pero nauubos. Meron din kamatis, sir. Yan, kamatis. Yan. Sir Jules, dito, halimbawa after natin mag-sowing dito, pag tumubo, ililipat siya saan naman dito? Hindi, by staging ba? Dito, pwede tayong pumunta dito. Sige, sir. So punta tayo dito. Recovery. Ano kinabayan sa dyan, sir? Ano lang to, days lang yan dyan. Dito may trial and error. Trial and error to. Ito? Hindi, nalipat na to, naiiwan lang to. Okay. Lahat ilalabas na to eh. Pipino. Oo. So pipino. Mamayang hapon, labas na yan. Pwede Ililipat sa... Nandun na yan yung batch niya. Gumagapang na. Mamaya. Mamaya. So, okay, pwede tayo dito, kabila. Ito, napansin natin, medyo dikit-dikit. Kasi kung gaano to karaming butas dito, ganun din karaming butas doon. Tapos, ano yung gagawin nito, sir? Halimbawa kapag lumaki na yung mga plants natin. Hindi siya palalakihin dito, sir. Paano lang, recover lang. Pagka medyo naka-recover na siya, lipat na siya doon. Ito, so recovery, after tanim, lipat mula doon sa seedling tray, ililipat dito na Cups. yung recovery. Diyan. Ilang araw po dito, sir? Mga 5 to 10 days or 3 days to 5 days. Oo. Depende sa growth niya. sa ability ng Okay. So doon magsi-stay siya sa 15 days. 15 days. After dito, 3 to 5 days. Tapos doon na 30 days na Doon na siya magsi-stay. So, yun. Punta tayo doon, sir. So dito po mga idol is mayroong net sa gilid. Ito yung ideal talaga. Ang greenhouse talaga is kulong talaga. Kulong talaga. Kasi ito ay malaki na. Di biro ang magkasakit dito. Tapos meron na siyang shade. Shade net. Ito 80% dito sa ceiling. Doon 50%. Pero ngayon wala eh. Every summer lang kasi tayo naglalagay. Ayun yung net doon. Nandun yung net. Punta tayo dito. Yan. So ikutin po natin mga idol yung dito. Ito, Lahat sir. ng meron. Kale. Ito. Queen. naman. So, Queen of all greens. Yun. So parang pang healthy din Pang cancer, pang any. Basta gusto mo maging healthy drink every day. Ang kale yung pinaka queen of all greens. Meron siyang super nutrients na taglay nitong halaman na to. Ayun. So kale. Mahal yan. 1 kilo yun, 1,000. Mahal nga. Oo nga. After dito, sir, doon saan tayo punta? Dito naman yung grow out area. Grow out. So, bilis ma-harvest dito. Talagang naghahabol kami ng production yan. So dami, Dito tayo sa ikalawa partner. So ito matatapos na siya. Malapit na siyang maubos. Harvest. Ang sunod ito. Yan. Next. By weekly yan. So ilang days ang harvest nito, sir? Kasi ibang klase na naman to na Ito mabigat to, yan. Kasi Anong klase, sir? depende, ito, Strosa yan. Strosa. Anong variety, sir? Strosa, green ice. Green ice. Yan, Strosa green ice yan. Mabigat siya. May matangkad din siya, no? Maganda. Ilang grams to, sir? Mga nasa 150 to 200 close. Yan. So isang cup niyan, magkano ang bentahan pag gano'n? 60 pesos dito kasi medyo klase ang nagpupunta dito. Mga turista Pero dito. mas mahal siya pag siniserve na sa Mas mahal, salad. Dito tayo, partner. Sige. Yan. Ito yung kasunod. Ibang klaseng pala dito. Ito, Junction. Variety, Johnson. Yan, Junction. Mabigat din to. Bigat din.
Ano ang distansya ng ano sir ng butas? Dapat depende sa variety, depende sa target mo. Pero kung gusto mong medyo magandang space, 10 inches away. Dito tayo sir. Yan. 10 inches away. Ang ito, Yan, butas. pag lumaki siya, tanggalin to, may space dito. Hindi na, dire-diretso na yan. Diretso na. Until harvest na ganito. Naka-ano kami na hanggang ganun lang siya kalaki. Hindi sila mag-overcrowded. Hindi naman. So same lang ang age nila. Ang variety kahit kahit iba-ibang variety basta same lang age nila. Same lang. Itong batch na to, ito. Papunta doon sa dulo. Kaya pantay-pantay yung growth niya, no? Hindi kita dito ka. I-mix or something. Pwede mix. Kasi leafy din naman siya eh. Yun. So pwedeng leafy ganun. Yung junction, mura lang to. Pero mabigat yan. Mabigat yan sa kilo. Yan. So gaano kagastos sir ang pag-design ng ganito? Ano bang pinakamagastos talaga sa pag-setup? Ang pagkukuha ka ng professional engineer talaga, mahal ang design nito. Parang pa-design ka ng bahay. Tapos yung pagkukonstruct nito, halos 3 buwan din ito lahat. Hanggang dun. So medyo hindi rin biro. Hindi biro. Oo. Tapos simento din pala sa baba, sir. Black sack, sir. Black sack. Ang semento lang ay ito lang. Sa apakan lang. Ano ba talaga ang pinaka-advantage ng greenhouse, sir? Para ma-share nila. Actually, may mga alam na din yung iba at yung iba hindi pa Sa greenhouse, bukod sa protected ka sa rain at saka sa mga iba pang kumbaga weather condition, meron ka ding side net para iwas mga butterfly, nangingitlog dyan, yung mga peste. Tsaka naka-elevate ka, wala ka sa lupa. Sa lupa kasi maraming mga peste, mga ground. So ito, nakatakip yung lupa natin. So therefore, walang masyadong weeds. Yan. Yun. Yan. Tsaka winawalis to paghahapon. Kunyari, may harvest yan kanina. Sa hapon, winawalis yan. Pinapanatiling malinis. So yun. So ibang-iba na talaga dito partner kasi nung galing tayo sa kanyang Sa akin, open. Yes, mini farm lang daw yung sa kanya pero ngayon ibang level na to, parang Mas stricto dito. Mas close dito. Ito mga idol yung pang-commercialize nga sabi ni Sir Commercial. Jules. Ito talaga yung mukha ng commercial. Ayun. So pag makikita nyo sa video, at least meron kayong mga ideas kung paano nyo, kung gusto nyo din mag-start. Tsaka, pansin mo, nandun lahat ng net. Hindi siya, wala tayong pinipindot dyan. Kasi ang ini-aim natin dito is, gusto ko, maikutan ni Arnel, yung assistant, papunta doon. Maikutan niya. Kasi, maikutan yung greenhouse na to. Kasi pagka sa sobrang high-tech natin, makakalimutan natin umikot. Kunyari, automatic yung net. Pipindot ka lang dyan. Hindi mo na maikutan yung kadulo-duluhan. Hindi mo na mapuntahan. Kaya nga importante pa rin the best fertilizer is the footprint of the farmer. Kailangan niya ikutan pa rin yan. Yan. Kaya ikutan natin partner. Sir, dito tayo sir. So at least makita ng mga viewers natin. Temperature lang yan. So kailangan ba sir mayroong ganito? Ano lang yan, monitoring na namin sir. Monitoring. So ano ba tama sir? Ano ba tama? Dito, naka-attach yan sa automatic netting eh. So, nasa perfect tayo. Kasi malamig yung lugar natin dito. Sa ibang, ito, naka-attach to sa automatic netting system. Pag dito na yan, sobrang init na, magkiklik yan, lahat ng net, si shade. Naka-automatic? Naka-automatic dapat. Okay. Pero since nandito tayo, mano-mano niya gagawin yan. Okay. Yeah. Pero, ma-check nga. So hindi pa talaga siya ganun ka-automated pa? Hindi siya high-tech. Manually pala. Pwede siya manually. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo na kailangan pa rin maikutan. Kahit sobrang high-tech natin, minsan hindi na nakakaikot, di ba? Yan. So, ikutin natin mga idol. Pero merong nabibili or meron na i-install na ganyan, automatic yan lahat. Na sabay-sabay. Oo, sabay-sabay. Pag yung dry yan, init, tas nagmi-miss siya. Yan. Dito, medyo semi-automatic to kasi may human intervention pa rin. Ilang cups ang na-release o na-produce na everyday na harvester o na-order pala? Meron kaming target na 200 to at least a week. Meron kaming 2,300 a week. Na baso? Yan, baso. So halos na ganun every week? Ganun ang na-release nyo dito? Sa ngayon, medyo ito may natitira pa eh. Pero for release pa yan. Siguro mga isang... Yan, nag-andar na. Ano yun, sir?
Siya, tubig yan, pump. Pump. O yun. So ito nagpo-produce ng tubig. Dadaan na yan dito, sir. Dadaan na yan. Ayan. So sir, halimbawa ito, kasi parang stage by stage. So pag matanda na to or ready to harvest, ililipat ba yan doon or hayaan nandito? Hayaan dito, kukunin yung cup, ipapalit yung nandun. Okay. Ikot-ikot na siya. Rotate na naman. Rotation na siya. So hindi masyadong matrabaho. Matrabaho din. Kasi sobrang dami na eh. Yun lang, by harvest na. Kailangan, pagka ganito kalaki, kailangan mong apat. Ayun. Okay. Apat na tao. Napakadami mga ito. Dami nito. Siguro, Abot ng ilang, sa isang ganitong area dito, mga ilang libo. hindi, itong apat na ganyan, 3,000. 3,000. Ano to, 9,000 to lahat. Pagtawid, 14,000. Kung kasama yun doon. Total ng Ng cups. possible cups na malagay natin sa maximum. 14,000 yan lahat. 14,000. Lahat to. Hanggang doon sa likod. Sa dulo. So yan. Hanggang yung doon, 14,000. Oo, yun, hanggang doon. Ito, 9,000 lang kung nasan tayo ngayon. So ang mangyayari, halos every day talaga dapat may harvest. Dapat every holiday. Every week. Dapat makakaubos kami ng 2-3. Yan, weekly tayo 2-3. So ang market dito sir, dito lang talaga o outside dito sa Tanay? Sa ngayon, meron kaming outside, mga restaurant sa taas, kasi sobrang daming restaurant sa taas. Sa baba din, sa Manila din, meron din. Sa campsite, different campsite. At saka dito, sa restaurant dito. Sa loob ng farm resort. O yun. So nagkain pala kami dito, ang sarap ha. Thank you po, thank you. Sa pag-accumulate, lalo na sa pagsama sa atin with Sir Jules. Sir Jules, hindi ba talaga nagpo-pruning na kayo nito pag matanda na? Hindi na, sir. Ano na yun? Diretso na yun. Hayaan na lang natin malanta. Hindi naman siya nalalanta talaga na totally lanta. Siguro mga 2 dahon lang ang mawawala dyan. Tapos lahat, pwede pa lahat. Tapos, gugupitin natin yan kung ibebenta. Minsan, kasama yung cup, tapos parang basyo ng cook ba? Oo. Ibabalik lang din nila yung cup. Okay, babalik na. Pero may lupa na. May lupa pa rin. Yung kukupit nandun pa rin. Kukupit nandun pa rin. Same process kagaya ng sinabi nyo sa part 1 nating video na Pero hindi 20%, specific lang to. iniluluto. Pero pagka ganyan na proseso, kunyari kasama cup, 100% walang bumabalik. Na, Okay. 100% hindi bumabalik. kahit sa mga restaurant. So, repeat ka na naman ulit. Repeat. Ito, dapat mahaba yan eh. Oo. Hanggang kalahati. Ayan. Okay. So yun, iba-ibang design pero ibig sabihin, kung Almost- kung yung mga strategy nila dito nag-work, mas maganda din. Pero at least maganda naman. Dito sa ilalim yung yung Meron. ugat. Meron. Yung iba kasi pa ganun yung mga malalaking plants na. Sa NFT dapat wala, pero hindi na matipigilan, lumalabas talaga siya. Yun. Dapat wala siyang Walang lumalabas dapat. Bakit po, sir? Temperature, mainit. So hindi dapat lalabas dito. Hindi dapat lalabas, sa cup lang dapat siya. Kaya nito na may lumalabas. May tubig siya, Okay. tumupondo. So far ngayon sir, gaano ka-challenging ang pag-start ng ganito? Kasi medyo malawak-lawak na to kung iisipin mo. Kung akin Sa lang, ngayon, napunta namin, ito yung isa sa mga pinakamalawak sa totoo lang. Yes. Tama, partner. pondo. Pondo, hindi biro na ganito. After that, sa pondo, ano ba? Sa tao, ano ba? Sa tao din, sa puhunan din Puhunan talaga. talaga. Oo. Ayan. So, kung wala naman siguro kung hindi ako lumapit kay sir, hindi rin siya magkakaroon ng lakas loob na gumawa ng ganito kalaki. Kasi gumawa na sila dito dati, nakailang partner na sila, nakatatlong partner na sila sa loob. Na-wash out din ng bagyo, yun lang. Pinabagyo ba dito? Nung bagyong Ulysses ba yun? Yung sobrang daming Na baha. sira. So, Binaha yung yung kung saan tayo kumain kanina. Sira yung mga sistema nila doon na aquaponics, hydroponics. Pero hindi man lang lumaki ng tulad nito. Wala daw hindi din sila naka-harvest na tulad niyan. So kumbaga yung sistema hindi nag-work, parang siguro naloko din sila. Siguro. Wala nga ni sayang. Siguro, hindi ko alam kung ano nangyari. Pero sir, ano ba ang isa sa mga makakapagpa-failure sa isang ganitong system na kasi napakaganda na eh. Yes. Kasi meron ng enough knowledge, meron na tayong system. Sa tingin nyo pa, meron pa ba ang ibang chances? Maliban sa tao. Sa sa selling talaga. Selling. Kasi yun ang magiging buhay mo eh. Yung pagbebenta mo eh. Kumbaga, tanim ka ng tanim, wala din benta, edi may i-stop din. Yun. Sayang din. Sir Jules, halimbawa dito sa engineering design ng ating greenhouse. Kasi dito partner, iba kasing greenhouse, isang ganon lang. Dito kasi may ganon, dugtong hanggang
umabot sa dulo. Pag same nagkamali tayo dyan ng design, anong mangyayari usually? Yung sa wind, napansin mo, nandun yung bundok. So, hindi siya nakatapat yung buka doon. Nandito ko siya tinapat. Pabalik. So, para yung flow. pag hinampas nung hangin doon malaki, hindi siya kumukontra. Pag bangga, hindi siya bubuka. Lusot lang siya doon hanggang doon sa dulo. Ayun. So, halimbawa kasi nakaganyan siya. Ah. Hindi siya pwedeng nakaganon. Oo, kasi siyempre doon lagi hangin eh. Nandun yung hangin banda eh. Dapat So, nakagilid. yun ang pag-aaralan pala nila aside from elevation. Oo. Maraming pag-aaralan sa farming, akala nila. Dapat hindi nakaharap mga idol, nakatagilid yung greenhouse. Nakatagilid sa greenhouse kung saan bumubuga yung hangin kasi kilala naman nila kung saan sila nakatira eh. Kilala nila pag nagsampay lang sila, alam nila kung saan gaganon yung ano nila eh. Yung sinampay pag hapon o pag gabi o pag umaga dito. So hindi nila itatapat doon mismo kung saan bubuga yung ano. Saka, Dito sir, sa dami nito, mga ilang reservoir meron dito? Apat. Na reservoir? Apat. mga ilang liters yun? Inano ko sa 3,000 liters. Bawat isa. Bawat isa. Kasi para wala na masyadong salin-salin. Malaki-laki. Ayun, malaki-laki na, no? Makikita nila yung engineering design, ang rain gutter, no, maayos talaga. Ayos. So, yun ang pinaka, din talaga, challenging. Partner, diretso tayo doon konti. Pwede ba natin masample sir, hila yung net? Doon na lang sir, sa kabila. Doon sa kabila. Yan, kasi mas maluwag doon. Kasi ang mangyayari, medyo malawak-lawak na, sabi mo nga kanina, mag-expand pa kayo times 4. Ibig sabihin sir, sa ganung karaming produce, meron na kayong market? Meron o ipapa-value added, meron bang ganun? Hindi, meron kaming, sila sir, naka-inline sila sa shrimp farm. Meron din silang dragon fruit. Isisingit na lang nila doon sa, kung saan sila nagbabagsak ng, tsaka hindi lang puro lettuce yun. Merong mga cucumber, mga high value. Yun yung shrimp farm doon sa Zambales na pwede namin puntahan, sir? Pwede, oo. Hinihintay na daw kayo. Thank you sa pag-connect with Sir Jules. Ayun, so sige. Yeah. Napakarami partner. Oo. Dito, for sure partner, kapag mag-greenhouse tayo somewhere sa ating pinaka-specific na lugar, feeling ko tatalunin tayo ng sa lupa, pa-farm. Kasi sa kanila, ilang hektarya ang litos eh. Lalo na yung malapit sa bulkan. Sabihin mo lang 5 hectares litos yun lahat. Pero pag tag-ulan, tatalunin nila kayo. Kasi wagsak yung parang ang mga halaman nito, down sila pag tag-ulan, kayo tuloy-tuloy. Pero sa lugar naman kasi namin, even may bagyo, hindi naman talaga ganun na 1 week puro ulan. Usually may alternate pa rin. Sa tingin ko naman, may point naman si Sir Jules. Ang naman kasi disadvantage doon, volume yung pagtatanim nila. Oo, tsaka pag ma-market nila volume din, hindi siya katulad nito na pwede ka lang bumili na gano'n. Per cup. Tsaka pwede mo pang standby lang. Kasi doon, pinapasok sa sako ang litos eh. Dito, dapat hindi talaga siya magasgasan. Parang kumbaga, merong nagbebenta ng damit. May brand si Benz o kaya, meron ding nagbebenta sa mamahaling damit. So meron kayong target na specific tao. Yun lang. Yung mga tao na kayang bumili ng mamahaling relo. Pero may relo din naman kumbaga itong product A. Medyo market price lang siya. Pero si product B. Talagang million ang halaga or close to million. So, depende sa market mo, sa kinikater nyo na tao. At saka dito, partner, huwag kang kabahan, halimbawa may deliver mo ito. Kasi, hindi mo well distributed ito. May mga suki na kung saan nakapwesto. Doon kasi isa lang ang middleman, depende na sa middleman kung saan niya dadalhin. Once na mag-oversaturate sa market, expect na mumura ulit ang kuha sa'yo. So, maybe 90 ang kilo, maybe babagsak sa 60, babagsak sa 30. Pero dito, kung benta mo is 25 to 60 ang isang baso, fix yun. At saka, mamonitor mo na kung ilan yung kikitain mo kasi fix. Pagka ganyan, siya din ang namamahala sa price nun. Wala kang ibang siya ang may control ng price. Yun ang maganda. So, kung gaya sa amin, kami talaga nagbibenta, kami nagmamandate ng price. O bakit 60 sa inyo?
Tama, sir. Ilang, ano na ba to, sir? Ilang buwan na ba tong nag-start itong ano? Bata pa lang to. Siguro, pangatlong cycle pa lang to. Pangatlong batch pa lang to. So, ibig sabihin, nasa 3 months, 4 months. Mga ganun. Oo, mabilis lang pa. Maano pa pala, batang-bata pa. Pero so far ngayon, ano ang nakikita mo, sir, na future ng Palaya Natural Farm dito sa ano? Yun, ang ini-aim naman namin ni Sir Iggy dito ay makapag-produce talaga ng quality premium greens talaga. Yun. Quality green yun. Mas malinis tulad sa hipon, malinis. Ito, malinis din. Without touch of pesticide, fungicide. Malaman mo naman, partner, kasi yung may spraying, of course, makita mo sa dahon na may mga Residue. white residue. Mga residue. Ayan, dito po mga idol, Wala. kung makita nyo po is wala po talaga. Yan, malaman mo makinis, no? Yan. Ayan. So, yan ang pinaka-advantage pag naka-greenhouse pala talaga. Oo. So, yan, sana ano yun, naintindihan nyo yung Yes. yun ang future ng mga younger generation na farmers natin. Sabi nga, may nakapagkwentuhan sa amin na itong farming na to ay hindi talaga nadudumihan yung kamay mo. Nadudumihan man siguro, maliit lang, hindi tulad dun sa lupa Kukupit. talaga. Oo. Kukupit na lang ang ano eh. Oo. Pwedeng iganon. Oo. Oo. At saka dito, iwas ka sa mga Oo. magnanakaw. Iwas ka sa mga, syempre sa atin kasi, mayroong mapanirang mga baboy, mapanirang aso pag malaruan yung field mo, kalabaw, kabayo, yung makawala na mga kambing. Dito, is even nga insekto, lamok, hindi makapasok. Totoo. So, sir, question lang, Sir Jules. Yes, sir. Sa ganito kasing setup, para kanino ba tong hydroponics? Kaninong mga person ang hydroponics? Kasi meron talagang para lang sa kanya eh. Sa tingin nyo po ba may mga ganon? Kumbaga sa lahat, dapat sa lahat. Kung sino yung gustong mag-invest sa hydroponics, meron namang hydroponics na gaya ng sinabi ko nung nakarang episode, Kratky method. Medyo mura lang. Pag nakaipon-ipon, gusto mo mag-invest ng at least mamahalin, upgrade. Yan. Kasi iba ang iba ang gantong taniman, iba ang taniman sa lupa. Kumbaga sa motor, iba yung mamurahin lang, iba din yung drive ng big bike. Gano'n na siya. Ayan mga idol, pasensya po, medyo naputo yung ating video dahil napuno po yung memorya natin sa camera. Ayan, Sir Jules, ito pala yung reservoir mo dito. Diyan sa ilalim. Yan, pwede masilip. Yeah. Yan, so pag ganyan, bumabalik yung ating mga tubig. Oo, bumabalik. Yung sobra sa pump, yung sobra sa bumabalik. Paikot-ikot lang yan dyan. Sir Jules, ganitong setup kasi siyempre hindi sila ganito kaganda pag walang tubig na ilalagay. Ano bang nilalagay? Merong bang nilalagay sa tubig? Oo, yung hydroponics nutrients na commercial lang. Commercial na lang. So, Binibili per kilo, per sako, gano'n. pwede. So, yun. Dito pala ang parang nozzle niya, ano? Dyan. Tapos, papunta lahat ng tubig doon. Paikot-ikot pa gano'n. Tapos, Okay. may hose lang siyang babalik dito. Yung Ilang beses sa isang araw umaandar to? mga depende sa panahon eh. Okay. 5 times, 3 times, 8 times. Sa araw lang. Sa araw lang. So, ang ano niya, ang alternate niya, ilan? 30 minutes ba ang paandar o ano? Sa iba kasi merong 1 hour. Oo. Tapos stop muna siya. Depende sa minsan 24 hours pag mainit, gano'n. Binabasa kasi yun eh. Mag-observe sila, isang kukupit, pag medyo natuyo na, timean nila yun. Kasi mahirap pagka, kunyari, sa isang oras, tapos isang 30 minutes, Tapos stop. tapos sinubukan nila. Mas maganda, tingnan nila nila yung kukupit. Kung gaano ano yung kukupit. Pag natuyo na, sa kanila bombahan. Yan. Doon kukunin yung duration. Duration. Kasi kukupit nag-hold ng water at saka nutrients. Sir, paano sir kung nasabi mo pwedeng 24 hours, pwedeng tuloy-tuloy yung tubig? Paano sir pag nasobrahan tubig, ano bang may disadvantage ba? Wala naman kasi mas bata pa yan, tinitrain na yan mabuhay dyan sa tubig eh. Tubig talaga siya. Okay. Bata, nung bata pa lang, doon pa lang, binubugahan na ng tubig yan eh. Para masanay. Maka-adjust na. Masanay na siya. Ayun. Punta tayo sa kabila, sir. Ikutin pa natin. Okay na po. Sige. Sige. So, ay sana yung out natin na dito. Doon pa rin. So may mga dates pala malaki, no? Meron yan. November 16, transplant, December 1, date of harvest, December 31. Sa ngayon kasi, bago pa lang kasi, makikita pa nila yan. Pero kung na-master na nila yan, wala nang makikita tulad sa Memorize na. Memorize na nila yan. Pwede na siyang
harvest. Oo. Harvest na dapat to. Oo, ano na yan. Ngayon pa lang, may mga listahan pa lang kami kung anong variety, ganyan-ganyan. Pagkakalaunan, mga 1 taon si Arnel dito. Wala na. Maganda itong design nila. Pwede yan, ganyan. Maliit lang siya, ilang inches lang, mga 2. 2 inches. Mm. So dapat nagra-run ang water. Run na water yan. Yan. Dito si Sir, ito Si Sir Arnel po mga idol. Kamay tayo, Sir. Nag-troubleshoot dito. Right hand ni Sir Jules. Mechanics. Mechanics. So, grabe ang gastos. Ay, maganda pala dito. May tambayan, no? Oo, dito mga nagkakape. Kunyari, Yan. kape. Habang nagbabantay. Hindi, may mga guest dito. Dito gustong kumain eh. Ay, So itong Palaya Natural Farm, may mga offer pa lang ganyan. Yan, mga extreme, ATV. ATV. Magandang ano yan, takbuhan yan doon sa ilog, tawid ilog. Gano'ng kalawak to, Sir, itong Palaya Natural Farm? Malaki. Mga ilang hectares? Ilang hektar to? 69 69. hectares. 69? Uy, malaki-laki pala to. Malaki. Lawak. Pag nagpunta kayo dito, sigurado, try nyo yan. Mag-enjoy kayo. Yan, Yung mga dragon fruit, lahat-lahat. dragon fruit, yan. So ito yung second. Ito, pakita natin yung ano Nel, yung takbo ng ano. Ito. Takbo ng net. Yan, kasi bago pa lang to. Para makita nyo yung takbo ng net dito. Yung, sobrang bago pa lang, medyo mahirap pa buksan. Yan, saka tapos Hindi pa talaga nila nalagyan. So, ready for... Yan ang mga Nel, yan. na to yun. Yan yung net Nel. Ito yung net kung masyadong mainit. Oo. Hindi, ito, tulak na yun pag ganun. Yan. Malambot yan. Pag walang init, gaganyan siya. Yan. Oo. Oy, tingnan niyo po mga idol. Yan, malambot lang yan. So ganun kadali. Oo. Meron lang may hawakan lang. May hawakan lang. So ganito ang setup pag wala pang tanim. Wala pa. Kita nila. Kaya ina-aim ko dyan kasi para mapuntahan niyo yung gandulo. Pero kayang-kaya ng may-ari dito mag-fully automatic. Yung i-on lang to. Magro-rolyo lang yan sa taas eh. Tubo lang yan tsaka makina eh. Kaso wala nang gagawin yung tagabantay. Wala na. Ang kagandahan dito kasi malamig talaga yung area. Oo, malamig talaga. ano niya. So yun ang pinaka-advantage. So pag nakikita nyo po ito, ganyan ang setup pag walang laman pa. Tapos makita nyo, no? Yan. So ang distance ng sa kabila is ganito din kalaki. 8-8 lang yan. Ito 8 yung pang malaki. Hindi iba din yung pang seedlings kumbaga na, na bago pa. Standard to. Ini-standard na namin. Pero kung gusto nilang palakihin pa yung lettuce nila, Pwede. pwede pa. I-ano pa nila. Depende ba sa variety yun? O ano? May variety kasi na malaki, may variety na sakto lang. At saka depende sa market. Yan, market. Sa market talaga. So, Ang endpoint nun, kung gusto mong palakihin yung ano mo, butas. Tapos may araw dapat. So gano ito siya mga 3 inches ang botas, diameter. Kasi medyo niluwagan ko siya para hindi masyadong sikip na sikip yung baso. para may Mabilis oxygen. siya. Oo, para may hangin pa rin, airflow pa rin. Airflow. So yan ang... Sir, ano ba ang mga future na gagawin sa dito sa inyong greenhouse? May, ano ba ang klaseng itatanim nyo dito na ano? Mga Greens? Anong greens? mga kale, mga high grade greens na. Kale, lettuce, mga Pipino. herbs. Ano ba yung pipino nyo, sir? Ano variety? Japanese ba yan? Ano yan ngayon? Tom sweet. Top sweet. So, okay. Punta Sa lupa naman yun siya, sir. Kukupit pa rin yan, sir. Pwede natin bisitahin. Yan. O tara, pasakayin natin. Uy, maaga pa yan ah. Ano yan? Puto, pandesal. Binatog yan, binatog. 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 So, maganda yun. Dito, wala pa tayong solar dito. So, kasi meron solar to eh. Yung greenhouse nito eh, may solar dapat. Kailangan solar. Wala kasing Meralco pa dito. Ah, ganun? Walang kuryente? Wala, lahat ng community dito, wala pang linya ng kuryente. Paano yung source of quality dito, sir? Solar, lahat. Solar lahat. Solar, Very generator. So, kaya yon. Ito, meron tong solar, naka-intended yan. Ikakabit pa lang dun sa ano. Uy, very challenging ah. Oo. So, wala pa palang Kala ko may kuryente, partner. Wala pa. Highway na to eh. So, Kaya- yung gagamitin, sir, para sa mga... Yan, mga bucket. 10 liter, yan. Na may butas. Okay, so drift irrigation. Drip irrigation, pero hindi na nagre-return yung tubig dyan. Kasi, So na dilig. ina-average namin yung dilig dyan. So, hindi din pala, ano, pa sa greenhouse, possible, pwede din sila magtanim ng iba't ibang klase. Ay, Ito po yung talong. pwede na pala to. Nel, Yan. pwede na pala to, Nel. Ito yung drip irrigation.
Ganda ng setup. Biyernes, pwede na to. Ganito lang to kalaki. Ano ba ngayon? 3 days harvest na yan. Ganito lang yan kalaki. Yung pinakano niya? Tom sweet lang yan eh. Oy. Yan. Yan. Ito yung setup no? Yan. Sa pipino. So effective pala partner. Galing, ganda. Tingnan mo, sunod-sunod yan. Dami. Dami yan. So, never na itong fertigation na to diretso. Kasi nakasistema yung... Ano ba to? Napopollinate ba niya o diretso lang siya? Ayun pa, diretso yan. Wala nang ano. Self-pollination. Okay, sa variety din. Oo. So, Ayun nilo, pwede na yun. Kung mapansin niyo po mga idol, ito, tingnan niyo po. Solid. Dito, si Bawat nodes, meron, 1, 2, 3, 4, 5. ito, yan. Bunga, bawat nodes, bunga. Bakit ganyan, sir? Bawat nodes, bunga. Sa variety. Sa variety, ano pangalan? Sweet, ano? Tom sweet. Tom sweet. Saan galing yan siya? No new. Dito. Dito lang? No new. No new? Na, China? Hindi ko alam eh. No new. Seeds company? Japanese? Japanese yata yun. Ganda kasi bawat nodes may bunga. Hindi naman ganito yung mga Japanese Tapos ito, sir, ito, pinuputol to. Yan. pruning. Yan, pinuputol yan. Yung sanga. So, maintain lang ng 1 Isa, pakyat. para yung ito, mabuo yan. 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 Ganito din, ito. Yan. Natin ko na kanina. Napruningan na. Napruningan na. So, kailangan pruning para ano din siya. Ma-focus siya sa growth ng mga... May fogger kami na in-spray dito. Okay ba? Wala na, no? Wala alam. Ano bang usually common dito? Organic na fogger yung inano namin dito eh. Korean na technology. Parang may na-dehydrate sa Ang konti dami. ito. Wala na kasi. May labuare, pamaya, taon-taon yan. So, timer din yung drip. Sa ngayon, mano-mano kasi hindi pa nagwo-work yung generator eh. Pero sa susunod, timer na. Sa susunod, hindi na ganito yung itsura niya. Talagang halos lahat dito. Kasi na-deprive siya sa dilig eh. Yan Kasi ang ito parang na Ang ganda ng dehydrate drip sa konti. irrigation. Pero sobrang ganda. spaghetti yan, spaghetti. Pwede din pala kamatis, partner. Dapat. Sa kabila. Oo, kamatis. Pero dapat na na siya na trellis. Na-trellis na rin yan. Iti-trellis Tataas na to na. eh. Tataas na. Parang ganito din. Dapat ang gagawin. Ha? Kaya hindi gagawin. Yung setup nila Nakita Naghihintay lang siya ng partner niya. Kasi ito dapat, hindi dapat Ganito ito, Hindi maglaglag. harvestor. ito nila, wala nang moisture. Na-dehydrate siya. May dehydrate siya. Kasi wala pang kuryente, wala pang mano-mano pa lang. Ano yan. So yan, ganda. Pero once Naghihintay. na active na to, itong drip irrigation, Hindi na tuloy-tuloy na yan, panalo na. mas malaki ang yan. Oh. Kasi may target ako dyan, sir eh. The more na malaki yung dahon niya, the more na maganda ang fruit set niya. Actually ganun. Big factor tong dahon eh. Dito Kaya ako namin, so lahat ng nodes may bunga. Talaga notes. na-dehydrate siya. Dehydrate siya. Diligan na lang mamaya, Yan. Yan. So yan yung setup nila dito. So, Dapat yun. Tinatanggalan yun. wala yung at least na tayo nakopisa dito sa sir. Ito trial lang to eh. Kasi Nyo. sinubukan lang namin to kahit wala kaming automatic na pump. Partida lang yan. Baldi Sabi lang nila. lahat. Baldi lang. Ayos ano. Ayos. Next time nito, melon. Sir, welcome pa ba kami pagbalik dito, sir? Welcome dito. Pwede pa kami mag-camping dito? Pwede, nandito si Arnel eh. Siya tagabantay ng mga nagwawala pag gabi. Dito na tulog. Ito, yan. Pwede na pala yun. Tom sweet. Putulin no. Yan, binuputol yan. Grabe Ito din sir no, ito. Yan. Mabilis lang yung pipino talaga. Ayan. Napuputol na. Tsaka hindi ganyan dapat eh, kung maganda ang dilig. Talagang lahat yan, Pero at least trial pa lang. Trial. trial pa lang. Tsaka wala pang partida, wala pang Pero Kumbaga, pump. walang chemical. hydro lang lahat. Hydro. Mm. Okay. So sa ilalim pa rin talaga. Hmm. Yun ang maganda. Walang pest and disease control. Wala. Okay. Nutrients, fertilization lang. Yun lang, kasi nasa greenhouse siya eh. Nasa greenhouse pa rin eh. Ayan. Ito pa Sirang lang dito Hmm. Ayan. So mahaba-haba na yung video natin mga idol. Kulang pa rin pero soon makabalik pa po tayo dito with Sir Jols. Ayan. Alamin pa po natin yung ibang mga detalye. Sana po na-inspire po namin kayo mga idol.
Partner, Sir Jules, bago tayo magtapos, any inspiring words po sa ating mga tagapanood? Ano Sa bang mga- dapat gawin nila para umasinso din sa buhay? Sa mga gustong gumaan lang, at least gumaan lang, hindi man lang big time. Ah. Kasi matagal ang big time dito. Kasi pag sinabi kasi nilang big time agad, hindi mangyayari agad yan in 1 year. Patience, pagka gusto mo talaga, subukan mo na hanggang maaga pa. Ayan. Kasi marami kang may experience na, kumbaga isang tinginan lang, alam mo na yan. Ayan. Maraming lesson, maraming failure, maraming lugi. Ayan. So, Kumbaga sabi nga ni Jack Ma, malugi ka na ngayon kasi the following years, pwedeng malugi ka or pwedeng Mag-success. mag-success na. Ayan. Maraming Ayan. salamat po mga idol. So Luzon, Visayas, Mindanao, naikot na po namin ni partner ngayon mga idol. So lahat ng mga diskarte natin mga farmers, mga techniques nila, at saka yung mga inspiring story, yan, pinipicture po namin na idol. Kung gusto niyo yung ating video mga idol, like naman po, at saka mag-subscribe, i-share para marami po makapanood mga idol. ayan. So, mga totoo pang hinday, please don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At huwag niyong kalimutan i-subscribe yan si kagulay natin, J&J Backyard lettuce. Backyard Lettuce Farm. Yan. Yun. Yun. So maraming salamat po sa inyo. Mula yan dito sa Tanay Rizal. Barangay ano to sir? Kayabo. Kayabo. Yan. So sa Palaya Natural Farm. Maraming salamat sa inyo. Happy Kasama namin farming. si Sir Jules. Kaway-kaway. Mga totoo mga hinday. Happy Bye-bye farming. mga idol, bye-bye. Subscribe. See you in Zambales. Oh, doon Sambales. kayo pala sa Shrimp Farm. Pupunta kami doon. Ayan. Palaya Natural Farm pa rin yun. Ah, Ayan. Palaya Shrimp Farm. Shrimp Farm. So Ayun. yun.